Ito ang tagay kapag walang pinapasabang lahat nakapalibot. Napasa mo sa kumalang pare, huwag kang makalimot. Meron pa akong pinipilot pag si Ezra ang... Ay! Tapos na pala guys, tapos na pala yung ano, yung kanta. So ngayon, ano yung ganap, Mima? Sabihin mo na! Tsak ako, matutuwa kayo dito, mapapa. Wow! Eto na nga guys, nakikita nyo tong picture na to? Ano yung nakalagay? Temporarily close. Sarado. Close po guys yung Freedom Park ng Dumaguete. Naku po, ano yung gagawin ni Coach Oli? Ano yung gagawin ni Coach Oli? Tara Coach Oli, sayaw tayo. You know, ito ang tagay kapag walang pinapakikot. Yung pop-up, kasabang lahat nakapalibot. Yung pasa mo sa kanan pare, huwag kang makalimot. Maraming tayo yan, meron pa akong binipilot. Pag si Ezra ang kasama din. Kinikitil na naman ninyo ang kalayaan namin sa pamamahayag. Yung hakbang ng mga deputa, pinaasa na naman. So ngayon nga po guys, yung Freedom Park, nilagyan guys ng 2 track. Bukas na pa naman, no? Partida, nandun na pa naman guys yung mga ano, yung mga mapanirang vlogger. Nandoon na sila sa Dumaguete, nag-flight na sila, tapos yung iba doon, alam ko mga walang pera yun eh. Yung iba, so saan naman nila kukunin yung budget, diba? So now, eto na nga guys, nag-post ang Provincial Government of Negros. Ano yung post, Mima? Basahin mo na! Ang tagal! Sabihin mo na! Eto yung sabi, everyone, please be guided accordingly. In preparation for the upcoming 100-year celebration of the Capitol building, Freedom Park will temporarily be closed to the general public for maintenance and rehabilitation purposes effective today, May 6 until further notice. Until further notice, guys. Until further notice. Hindi natin alam kung kailan babalik. You know, ito ang tagay kapag walang pinapakikot. Yung pop-up, kasabang lahat nakapalibot. Yung pasa mo sa kanan pare, huwag kang makalimot. Maraming tayo yan, meron pa akong binipilot. Pag si Ezra ang kasama din. Diba? Ang saya-saya natin guys. Dapat lang na mag-celebrate tayo. Kasi ito guys kumpara lang naman sa akin, may reason din naman. Itong provincial government ng Negros. Kasi gaganapin po guys ang 100-year celebration, centennial po guys. Syempre doon sa lugar nila. Ayaw nila guys na bago maganap yung 100 year, ay babuyin at bastusin muna ni Digong. Ayaw nila yun. In my own and humble opinion guys, bakit ba kasi kayo pinagpipilitan nyo yung sarili nyo sa lugar nga na ayaw sa inyo? Kasi guys, sa totoo lang kung ako yung mamamayan ng Dumaguete, kapag gusto ko, walang magagawa ang mayor dyan kasi we have a rights. Kaso ayaw ng tao eh. Tapos meron pa akong narinig, sabi ni Coach Oli, yung mga taga Dumagueteñan daw guys, merong dalang mga pampamalo, pupukpukin daw sila. Abay, dapat lang kasi nanggugulo kayo. Ngayon, ito yung picture guys, ng 2 kotse na naharang. Nakikita niyo, no? Hinarangan guys, ng kotse. Sakit nun. Ito pa. Yan, no? 2, hindi pala kotse, truck. Sorry. Yan o, hinarangan ng 2 truck. Sakit nun. Sakit nun. Sa mga vloggers na gustong kumita. Hindi sila mukhang makapaghanap buhay dahil na-close na po, guys. Ang Freedom Park
ng Dumaguete. Close, guys, close. As in, wala po, guys, temporarily close. Hanggang sa oras na mapagbuksan nila, hindi natin alam kung kailan, diba? So, ngayon, ito nga yung post ng, ng Provincial Negros Oriental. Tama ba ako? Negros? Nasaan na yun? Oh, Negros Oriental. Ito basahin natin ha, kasi ito yung nila yung memo nila. Sorry, May 2 pala, nalilito na si Mima. May 2 pa pala nila kinlose, pero pinablik nila ngayong May 6. So, hindi ata updated yung hakbang ng mga diputa. Nung May 2 pa pala ito nakaklose yung Freedom Park. Kasi nga, ito, basahin natin. Date, May 2. 2. All concerned, subject temporarily closure of Freedom Park. Ito nakakatawa to, guys. Ito yung sinabi dito, nakakatawa. Pakinggan na, basahin natin ha. Sabi dito, pursuant to Section 21 of the Local Government Code of 1991 and in preparation for the upcoming Centennial Celebration, kasi merong gaganapin nga na celebration centennial, the provincial capital is hereby declared that the Freedom Park shall be temporarily closed to the public for maintenance and rehabilitation purposes. Rinig nyo? Bakit? Kasi ito, this closure is necessary to ensure that the park is in optimal condition to commemorate this significant milestone in our province's history. So gusto nila, guys, na manatili pa din na maganda ang Freedom Park. Kasi syempre, alam nyo naman, gaganapin ang 100 years centennial, tapos bago gaganapin ang centennial, binaboy muna ni Digong. Anong klaseng mga pambababoy? Seditious, mga mapanira, nagmumura. So, hindi talaga inallowed ng mayor. Shit, sakit nun. Sakit nun. Sakit nun, guys. O, sayawan natin ulit. Sayawan natin. Diba? Sawadee ka, na-cancel na naman sila. Pero guys, sa totoo lang ha, in my analyzation, talagang ganito yung ginawa nila. Pumupunta nga po sila guys sa mga lugar na hindi sila welcome. Kahit nga, yung nangyari diba sa Bulacan, hindi sila pinayagan na paggamitin yung mismong venue. May unang venue sila na paggaganapan. Hindi pinagamit yung stage. Tapos, pangalawa, pumunta sila sa may private property na lote. Ang kinausap lang nila, yung caretaker. So, pinilit nga nila guys, kahit hindi sila welcome, pinilit nila. Tapos, ang nangyari nga po guys, cancel nga, diba? And after na ma-cancel, ang nangyari, sinisi nila kay PBBM. Actually, plano na talaga nila yan. And dito sa Dumaguete, diba? Hindi sila pinagamit nung una, sa paggaganapan nila ng venue sa Dumaguete nga. Tapos ngayon, gagamitin nila yung Freedom Park. Nangyari nga po guys, dahil nga din po ayaw, 'di ba? Ang ending po nito guys, 'di ba, hindi sila nakapag-pursue ng prayer rally nila, na-cancel ulit pangalawa. Ang nangyari nga po dito guys, ang sisi kay PBBM. Hahanap pa yan guys, pustahan tayo. Pangatlong prayer rally nila, hahanap sila ng mga lugar na hindi sila welcome. Tapos ang mangyayari guys, pag kinancel ng mayor, pupunta sila sa sa private property or sa mga Freedom Park. And after nun guys, pag hindi talaga sila nag-pursue, ang sisi kay PBBM. Ganon sila guys. Kaya nga, wag kayong magpapauto sa mga yan. Yung mga nila yan, political plan yan, political game plan. Basahin natin yung kanilang galawan. 'Di ba? Itong si Digong, chess master na yan prostrated. 'Di ba? Prostrated na chess master yan. Yung kala nila mache-checkmate nila si PBBM, pero ang nangyari sila yung na-checkmate. Right? 'Di ba? So ngayon nga po guys, sayawan ulit natin.
Talagang ano natin ngayon, no? Ang bibo natin ngayon. Hoy! Baka umiyak si Coach Oli. Naku, Coach! Huwag kang umiyak, Coach. Huwag mo naman akong tawaging may tililing. Sino yung may tililing sa atin? Diba? Yung may tililing ba to, guys? Yung ito, meron tayong source, meron tayong pinapakitang source. May ebidensya tayo. Sila nagsasalita lang puro ngawa. Mamaya magagalit na naman sa akin si Coach. Titirahin na naman ako ulit. Pag tinira mo ako ulit, titirahin kita ulit. Magtirahan tayo. Sayawan natin ulit, guys. You know, kapag walang pinapakikot, no pop, kasabang lahat nakapalibot. No pasa mo sa kanan pare, wag kang makalimot. Marami tayo yan, meron pa akong binibilot. Pag sinestra ang kasabali. Anyway, yun po guys. Which is binalita din ito ng DZAR. Sabi dito, Freedom Park na kinukonsiderang venue ng hakbang ng maisog sa Dumaguete, Negros Oriental, temporaryong isinara sa publiko simula ngayong araw May 6, 2024. Kung ano yung binalita ng Negros, yun din yung binalita nila. Pero you know what guys, kung meron ba kayong maayos na pag-iisip, imagine nyo kakatapos pa lang ng kaguluhan doon. 'Di ba? Doon nga naganap yung yung kaguluhan ni Tevis tapos ni Digamo. Hindi pa nga sila nakaka-move on sa kaguluhan na yun, tapos ngayon, susundan nyo ulit ng kaguluhan. Hindi na nga kayo pinayagan, pinilit nyo pa. Well, alam nyo guys, it's a political game plan. Amoy na namin yan kasi mga frustrated chess master tong mga to eh. Kala nyo machi-checkmate nyo kami. Hindi. Hindi nyo kami machi-checkmate. Kala nyo lang yun, machi-checkmate nyo kami, pero hindi nyo kami machi-checkmate. Kayo yung na-checkmate namin, di ba? Ngayon, hindi kayo pinayagan ng sisi kay PBBM. Diba? Kahit yung reason naman dito, panatilihin na naka-rehabilitate at under maintenance ang sisi kay PBBM. Pero sa akin, guys, kung tatanungin nyo ako, Mima, are you threatened sa hakbang ng maisog? No. Bakit ako matithreatened? In the first place, sila din naman ang sumisira sa mga sarili nila. Madaming mga BBM supporters noon ang kumakapit pa din sa unity team. Pagkakaisa, umaasa sila sa pagkakaisa. Pero nung nagsalita si Digong na tinawag niyang addict si PBBM, ang daming bumaklas kay Digong. Sumuko na sila kay Digong. Bakit sila sumuko? Sino ba naman ang susuporta sa taong ang hirap ipagtanggol? Diba? Ang hirap talagang ipagtanggol. Issue sa West Philippine Sea, issue sa AJK, issue sa corruption. Tapos ngayon, na hindi lang napagbigyan sa mga gustuhin nila, pag-resignin si PBBM, checkmate kayo. Pero guys, ito yung tutukan ninyo. Yung issue kay Bato. Kasi yan yung objective nila palabasing addict itong si PBBM. And anyway, bukas na din po guys, yung Senate hearing. So tingnan natin kung ano yung mangyayari. Diba? Anyway, yun lamang po guys. So that's me again, si Mima Alicia Nyot. Babalik ulit para sa ating panibagong video.